sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Sapagkat lubhang mawain ng Diyos, ganoon din ang pagkamawain ng mabuting pastol na si Jesus. Sapagkat tayo rin nilikha na kawangis ng Diyos, dika sa atin ng awa at malasakit sa kapwa. Ipanalangin nating mapayabong pa natin ito, at upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos at Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay.
Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kaniyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa, mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa, at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kaniyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako'y inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipig-asa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kami mga Hudyo at kayo mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyo mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo,
tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lahat, lula ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo, dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Wow, maganda talaga umaga nyo. Sabi sa ating salmo, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sa ating ebanghelyo, narinig natin sa bandang huli, nahabag si Jesus sapagkat yung mga tao ay parang mga tupa na walang pastol. And indeed, ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating mabuting pastol. Siya ang ating mabuting pastol na gumagabay sa atin. At pag sinabi nating pastol, maihahalin tulad natin ito sa mga namumuno, sa mga leader. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, si Jesus ang ating mabuting pastol. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong galit na galit ang Diyos sa mga namumuno na walang malasakit sa kanilang pinamumunuan. Kaya nga sabi din sa unang pagbasa, ang Diyos na ang maghihirang ng mga pastol na mag-aalaga sa kanyang tupa. At sino yung mga hinirang na yon? Tayong lahat. Tayong lahat ng mga binyagan ay hinirang para maging mabuting pastol. Baka sabihin nyo, Father, paano naman? Hindi naman ako leader. Alam nyo mga kapatid, kahit anong katayuan natin sa buhay, in one way or another, tayo ay pastol. Madaling sabihin na yung mga pari, pastol talaga ng kanilang
assignment na parish. Pero ang isang ina na namumuno, nag-aalaga sa kanyang pamilya, ay pastol din. Ganon din naman yung tatay. Ang isang teacher ay pastol din sa kanyang mga estudyante. Ang bawat tao ay pastol. Lalo na sa trabaho, di ba? Kung ikaw ay supervisor o manager, pastol ka sa iyong mga pinamumunuan. So ibig sabihin, tayong lahat, in one way or another, ay pastol sa ating kapwa. At pinakikitaan tayo ngayon ng halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo kung ano bang ibig sabihin ng pagiging mabuting pastol. At unang-una, ang pagiging mabuting pastol ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At ito yung pinakita ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Nahabag siya sa mga tao. At nahabag siya dahil meron siyang malasakit. Kaya nga kahit pagod na sila, kahit ilang araw, buong araw na silang nagsasalita, na siyang nagsasalita, tinanggap niya pa rin yung mga tao na may sakit. Pinagaling pa rin niya dahil basically speaking, meron siyang malasakit. At pag sinabi nating malasakit, mala, parang, at sakit, sakit. Ibig sabihin, ang taong may malasakit sa kapwa, ginagawa niya rin o nararamdaman niya rin yung sakit ng kanyang kapwa. At pagka merong malasakit, mas gumagaan ang buhay. Kaya lang, may mga pagkakataon na imbis na malasakit ang ibigay natin sa kapwa, sakit. At imbis na malasakit, pasakit pa ang naibibigay sa kapwa. Pero ang paalala sa atin, maging mabuting pastol, magkaroon ng malasakit. Pangalawa, ang pagiging mabuting pastol sa ating kapwa ay yung pastol na nagbubuklod-buklod ng kanyang kapwa. At ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nawala ang pader na naghihiwalay sa Hudyo at mga pagano, mga hentil. Ibig sabihin, dahil kay Jesus, nagbuklod-buklod, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano. Kaya nga kung meron kang kilalang kaibigan o kasama na mahilig mag-divide ng grupo, ay delikado yan. Kung meron kang kaibigan na pinag-aaway ang kapwa magkaibigan, ibig sabihin, hindi yan totoong pastol. Ibig sabihin, hindi yan totoong Kristiyano. Dahil ang pagiging pastol, nagbubuklod ng kapwa. Gumagawa ng paraan para nang magkaroon ng pagkakaisa. Hindi gumagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakawatak-watak. Ibig sabihin, pag ganun tayo, hindi natin natutularan ang ating mabuting pastol. Ang natutularan natin ay yung mga lobo na nagkukunwaring pastol. Kaya ang paalala sa atin, magkaroon ng puso ng mabuting pastol na nagbubuklod sa ating kapwa. Pangatlo at panghuli, ang pagiging mabuting pastol ay ang pastol na kumikilos at nagdarasal. Kumikilos at nagdarasal. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kadugtong ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Dahil nung nakaraang linggo, narinig natin kung papaanong sinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol para magpagaling, para magpalayas ng demonyo, para magpahayag ng salita ng Diyos. At ngayon yung kadugtong ng ebanghelyo na yon, narinig natin kung papaanong sila ay bumalik na galing sa kanilang unang misyon. At ano yung sinabi sa kanila ng ating Panginoon? Lumayo muna kayo. Magpahinga muna kayo. Minsan kasi sa atin, di ba? Ayaw nating magpahinga. Kahit linggo, kahit araw ng Panginoon, trabaho pa rin, busy pa rin. Yung Diyos nga nagpapahinga. Paano naman tayo? Bakit ba kailangan natin ng pahinga?
Kailangan natin ng pahinga para mas lalo tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Kahit ang pastol, ang ating Panginoong Jesucristo, nagpahinga ng kaunti para magpatuloy sa kanyang pagiging mabuting pastol. Ang buhay natin, balanse lang naman dapat pahinga at trabaho. Kung puro trabaho, mauubos ka talaga. Later on, wala na. Hindi ka na rin makakilos. At syempre, hindi naman pwedeng puro pahinga, di ba? Parang yung napanood ko sa isang show na nagre-reklamo, sabi doon sa asawa niya, ito, nagtatrabaho lang 1 linggo, buong taon, pahinga na lahat. Syempre, hindi naman pwede din yun. Di ba? Sa buhay natin, kilos at pahinga. Ibig sabihin, gawa at dasal. Paano nagpahinga yung mga apostol? Hindi lang sila pahinga na pisikal, pero sila ay nagdasal. Sila ay nanalangin. Nirenew nila yung kanilang ugnayan, yung kanilang koneksyon sa Diyos. At sa tuwing lalayo ang ating Panginoong Jesucristo, sa tuwing siya ay magpapahinga, anong ginagawa niya? Nagdadasal siya sa Ama. Mga kapatid, paalala din to sa atin na sa bawat pagkilos, pagpapagal at pagtatrabaho natin, pahinga din tayo. Kailangan din natin yan. At pag nagpapahinga tayo, ang pahinga sana natin ay ang ating pagre-recharge, hindi lang ng ating pisikal na katawan, pero lalong-lalo ng ating kaluluwa. Panalangin at pagkilos, sana laging magkasama. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating tandaan, pinapakitaan tayo ng halimbawa ng ating mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. At nawa, tayong lahat ay maging mga tunay na hinirang niya, hinirang na pastol na mag-aalaga ng kanyang kawan. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol na iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagkumbaba at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot
ng kamatayan sa marami. Manalangin tayo Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos, noong araw ay iyong ipinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin sambahin ang ang ngalan ngalan mo. mo, Mapasa mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagpabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipintuan namin, para ng aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa